At magandang umaga mga minamahal na kapatid. Purihin ng Diyos na muli ako yung mga tayo sa inyo. Sa harapan niyo sa likod ng pulpito, una ko yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil 2 linggo nagkasakit. At nasa mga pinakamabigat na sakit din dumating sa akin. Nagkaroon ako ng acute bronchitis. Kala ko normal lang na trangkaso. At salamat sa Panginoon dahil sa inyong mga panalangin. Amen. At ngayon ay ako naman ay nakakatayo na. Pinagaling na ang Panginoon, bagamat may konti pang paus sa aking boses. Doon ko na lalong naintindihan na yung buhay natin dito sa libutan ito, hindi natin tiyak. Ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na binigyan pa ang pagkakataon. Amen. Na mapagaling at makapaglingkod pa sa Kanya. At sa umagang ito mga kapatid ay nanyang ko kayong tumayo. At ating babasahin po ang teksto. Babasa po tayo ng dalawang teksto rito. Umpisa natin sa Ephesians, dito sa chapter 6, verse 1 to 4. Ephesians 6, 1 to 4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Amen. Igala mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. At dito rin sa Ephesians chapter 2, verse 4. Isa natin sa verse 4. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo mapatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya kayo nangaligtas, at tayo'y binangong kalakip niya, at pinapong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus. Upang sa mga panahong darating, mahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin kay Kristo Jesus. Tayo po sandali manalangin. Ang banal na Panginoon sa lahat, pinupurihan ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa iyong kadakilaan sa iyong buhay. Ang dakilang pag-ibig, Panginoon. Nagkalumang Panginoong Hesus, dakilang regalo. May handog kanyang buhay. Siya ang pambayad ng lahat ng kasalanan. Pag kami magkaroon ng buhay na kayaya, buhay na ayon sa iyong katwiran, buhay na pagbigay sa iyong kaluguran, kaluwalhatian. Sa oras na ito, Panginoon, kami muli lumalapit sa trunong biyaya upang humingi ng iyong pagbabasbas, tulong, Panginoon, sa iyong mabanal na salita naming nabasa, na siyang pagbabatayan ng aming pag-aaral sa oras na ito. At dalangin namin na gabayan mga iyong alipin ng iyong inspirasyon, ng karunungan gagaling sa iyo. Pag-ibig, Panginoon, muli aming madama. Buksan mo yung puso at kaisipan na maunawaan namin namang Diyos ang iyong mensahe sa bawat isa. Namang Diyos, isip mong hadlang at higit sa lahat na dalangin namin, Panginoon, na muli kami mabusog at mapagpala at higit sa lahat ikay magtagumpay sa aming mga puso at sa lahat din na makikinig. Sa pangalan pa Jesus, amen. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin, sabi niya, your position in Christ.
At bago lahat, tayo ay babati muna. Babat bumati ng Sister Bell ay unang-una tayo bumabati ng mataas na papuri, paggalang at pasalamat sa Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Sa ating Diyos Ama, nakapangyarihan sa lahat na siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Siya rin naglikha sa atin, mga kapatid, at hindi lang tayo nilikha ng Diyos. Tayo ang kanyang kaluwalhatian. At ang lahat ng ating pangailangan, siya yung tinatawag na great provider. Siya nagkakaloob, material man at spiritual. At higit sa lahat, mga kapatid, sabi ko nga na sa Kanya tayo nabubuhay. Sa Kanya tayo gumagalaw at sa Kanya tayo nagkaroon ng pagkatao. Ito po yung nasabi dun sa Acts 17, verse 28. At mga kapatid, tandaan natin kung wala ang Diyos ay wala tayo. Wala tayong magagawa. Ang ating buhay ay siya ang hindi lang niya pinagkaloob, kundi siya rin ang nagme-maintain. He's the source of our life and existence. At higit sa lahat, yung pinakadakilang regalo, dakilang pag-ibig na pinagkaloob niya ating Panginoon. Ang dahilan kaya tayo nagtitipon sa oras na ito, bagaman tayo nasa iba't ibang lugar, tayo nagkakatipon dito sa kanyang dakilang pangalan, mga kapatid. Hindi sa ito'y samahan lang, kundi sa isa, sa dalawa o tatlo, nagkakatipon sa kanyang pangalan. Nasa kalagitnaan ang kanyang banal na presensya. Amen ba, mga kapatid? Amen. Pangalawa, ibig kong batihin din ang lahat ng mga ama sa salibutan ito, mga kapatid. Mayroon tayong tinatawag na biological father. Kaya rin tayo nagkatawang tao, ginamit sila ng Panginoon nating mga ama sa laman upang tayo rin naman, mga kapatid, ay makapamuhay dito sa libutan ito. At higit sa lahat, at dito tayo tutukoy, mga kapatid, yung mga godly father o mga makadiyos na ama o mga tinatawag nating spiritual fathers. Mga kapatid, madali ang maging ama. Pero ang magiging spiritual na ama ay mas dakila, mga kapatid. Yun po tandaan natin. At pag tinawag nating spiritual fathers, hindi tumutukoy lang sa isang gender yan. Hindi lang sa lalaki yan. Pwede rin itong maging babae, mga kapatid. Dahil tinutukoy dito yung mga ama sa pananampalataya. At sa loob ng iglesia, mga kapatid, dito natin sila nakikilala, nakikita sa pamagitan ng kanilang mga buhay. Sa halimbawa na kanilang napapakita at higit sa lahat maging sa kanilang mga patotoo, sa kanilang pananalita at sa kanilang mga aksyon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ay tulungan niyo po ako sa panalangin na ating mapag-aralan at bagamat karamihan dito ay patungkol sa Ama, ngunit tayo, sabi nga, sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lang tayo nangangaral sa mga ama, kundi tayo nangangaral para sa lahat. Upang lahat tayo makakain. Upang lahat tayo mapagpala. Kaya mga kapatid, dito natin pag-aaralan na ang mga katangian ng mga spiritual fathers. At dito sa unang-una nating binasa, dito sa Ephesians chapter 2, sabi rito, verse 4, ngunit ang Diyos, palibhasa mayaman sa awa,
Dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagamat tayo mapatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ang unang-una po mga kapatid, ay ang para ikaw ay maging maka-Diyos na Ama, dapat magkaroon ka must have a right relationship, good and right relationship with our Heavenly Father. Yung pong una-una mga kapatid. Alam mo ba na sa araw na ito, sa Pilipinas, kahapon nagdaos na sila. Late tayo ng ilang oras. Maraming bumabati ng Happy Father's Day. At parang doon sa Happy Mother's Day, dami rin bumabati. Sa Happy Father's Day, mga kapatid, binibigyan din natin ng paggalang ang ating mga ama sa laman. At bagamat may mga fault sila, may mga pagkukulang, mga kapatid, napakaganda rin na alalahanin natin sila. Amen. Bagamat karamihan sa atin, tulad ng tatay ko, wala na rin sa salibutan ko, namatay na siya. Pero yung kanyang memory, kanyang mga iniwan, naalala pa rin natin. Naalala ko pa rin. Ganon din sa inyo. Kaya sa mga kapatiran natin, kung ang inyong ama ay kapiling nyo pa, padaman nyo yung pag-ibig sa kanila. Amen. At kung sila ay spiritual na ama, kay mapalad, mga minamahal na kapatid. Kung yung lalo na sa mga kabataan dito, kung ang yung magulang ay spiritual father, godly father, kay mapalad. Alam nyo ba na marami ring anak na merong walang hindi maganda relasyon sa kanilang ama. Kaya dahil alam niyo kung bakit? Dahil may sa maling pagpapalaki at hindi magandang halimbawa na iniwanan ng isang ama sa anak. Kaya kung minsan hindi nag-uusap, hindi ka malang batiin sa Father's Day dahil mayroong kinikim-kim, may bitterness, ganyan mga kapatid. At karamihan kasi kung minsan, bakit hindi maganda nagrelasyon ng anak sa ama dahil kung minsan yung ama ay self-centered, maano sa kanya at nabanggit nga ni Brother Randy yung may ama na abusado. Umiinom, yung ibang nagda-drugs, minsan minumura ang pamilya, hindi mapagmahal sa asawa, hindi mapagmahal sa anak, irresponsable, at minsan hindi mo makita sa kanya ang pagiging ama. Parang ama lang sa pangalan. Totoo yun mga kapatid. Ngunit alam niyo na ang tinutukoy natin mga kapatid, ang spiritual na ama na magkaroon siya ng magandang relasyon sa ating Diyos Ama. Kung ang lahat mga kapatid, hindi lahat ay nagkakasundo sa kanilang sariling ama sa lupa, sa Diyos Ama, mayroon binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon tayong tunay na relasyon sa ating Diyos Ama sa langit. At wala siyang tinitignan. Mga kapatid, alam niyo ba yung prodigal son? Naalala niyo na yung kanyang anak, alibughang anak, kinuwalat yung kanyang mana at siya'y nagumon sa bisyo. Ngunit nung naubos na lahat siya, naghirap siya, nanumbalik siya. Mga kapatid, tayo yung prodigal son. Ginawang halimbawa yun. Pero nung tayo nanumbalik sa ating Diyos Ama, tinanggap tayo muli bilang anak. Ganun kabuti ang ating Diyos Ama. At kinalimutan niya ang lahat at nagpapiesta pa siya. Ganon din ang isang kaluluwa na nanunumbalik at ilang libong anghel ang siyang nagdiriwang mga kapatid. Kaya kinakailangan tayo palagi na nagpapasakop sa ating Diyos Ama. Minsan nga,
yung anak, siya pang unang tumatanggap. Mm. Nakakatanggap ng kaligtasan bago yung ama niya sa lupa. Kaya at nagiging higit na mas malago at nagiging espiritual na ama yung anak kaysa yung ama sa lupa. Ngunit ang napakaganda niyan, mga kapatid, dahil sa Diyos Ama, pag mayroon tayong tunay at tama at tunay na relasyon sa ating Diyos Ama, lalo na doon sa mga nag-a-aspire pa rin maging ama sa spiritual. Later on, gustong magpamilya yan eh. Yan ang number one, mga kapatid, na qualification para ikaw ay maging mabuti. Mm. I'm not insinuating that there are no good fathers outside. Maraming mabubuting ama dyan na hindi Kristiyano, mga kapatid. Responsible sila, masipag, mabait sa kanilang anak, sa kanilang pamilya. Pero lalo silang magiging mabuti at dakila kung sila ay tatanggap sa Panginoon. Amen. Amen, mga kapatid? Lalo silang magiging mabuting ama. Sapagkat hindi ka lang dapat mabuti sa mga bagay na material, kundi higit ka ring mas mabuti sa mga bagay na pang-spiritual. Sapagkat ang pangailangan ng tao ay hindi lang sa mga bagay na material, hindi sa mga bagay na spiritual. Yung palaging sinasabi ng Panginoon, what will profit a man? What will profit a father if he gains the whole world but loses his children? Mm. Mga kapatid, ibigay mo lahat sa iyong mga anak ang kayamanan. Napalaki mo sila, napag-aral mo sila, matatalino, matataas, aganda natapos. Pero kung sila'y mapapahamak, sayang lang. Kaya napakaganda na ang ama may tunay na relasyon sa Diyos Ama upang maibigay niya. Maturuan ang kanyang mga anak na magkaroon din ng tunay na relasyon sa ating Diyos Ama. It's a matter of choice. Choice ng ama yun at makita yun ng anak, mga minamahal na kapatid. Ngayon, pupunta tayo. Hindi lang sa mga ama sa laman, ngunit tayo dito sa loob ng iglesia, mga kapatid. Yun ang pagsikapan natin, kung meron tayong tunay na relasyon sa ating Diyos Ama, manatili ito. Lalo tayong maging mahigpit. Lalo nating pakamalin ating Diyos Ama sapagkat napakabuti niya ba. Amen. At dahil dito sa tayo'y naging anak ng Diyos dahil sa ating Panginoon, mayroon din kalakip, mga kapatid, na responsibility. Kaya ang tayo bilang Kristiyano, as a spiritual father, mga kapatid, we have to accept God-given responsibility. And we have to set a good example. Mga kapatid, yun ang binigyan tayo responsibility pang mga minamahal. Kung paano ang ating ama, binibigyan tayo ng responsibility sa bahay, tinuturuan tayo, higit pa ang spiritual responsibility natin bilang Kristiyano, mga kapatid. Unang-una sa atin, sarili. Na meron tayong responsibility sa atin na wag nating basta-basta yung buhay ng isang Kristiyano. Wag natin basta babaliwalain. Sapagkat yung ipinagkaloob sa atin na kaligtasan o yung identity o yung position natin, itinaas tayo, mga kapatid, sa sangkalangitan, kasama ng ating Panginoon, ay napakahalaga yan. Kaya tayo natawag na spiritual ama o godly father. Tandaan natin yung mga kapatid. Ang ama mayroon sa responsibility na palakihin ang kanyang mga anak. At sino bang ama gusto niya maging mabuti ito?
Ngunit higit sa lahat, ang espiritual na ama, mga kapatid, mas higit ang kanyang responsibility and accountability. Hindi lang sa mga bagay na material na uunawaan nyo, ang higit sa kanilang pangailangang espiritual. Lalo na sa education. Napakalaga education materially. Sapagkat sa pamagitan ng education, tayo magkakaroon ng knowledge, kakaroon tayong wisdom, kaya magiging matatag ang pamumuhay ng isang tao kung siya ay nagtapos, nag-successful siya, nagsikap siya. Ngunit kulang yan, mga kapatid, kung kulang siya sa na mapalaki sa pamagitan ng salita ng Diyos. Doon sa ating binasa na sabi niya, turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Hindi niya sinabi tao. So ganun natin palakihin ang ating mga anak na bigyan natin sila magandang aral patungkol sa kanilang spiritual, sa kanilang pananampalataya. Na hindi lang tayo makaliligtas, kundi sila rin, mga kapatid. Hindi mo dinadala yung mga bata sa iglesia. Tapos iiwanan mo na doon. Dadalhin mo sila sa iglesia para mag-aral salita ng Diyos at magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Amen? Hindi kung mo dinala mo sila, Kristiyano na sila. Ang nangyayari dyan, pag hindi mabigyan ng kahalagahan yan, alam mo, minsan bata pa, okay na, kasama mo. Pag lumaki yan, meron ng choice yan, hindi na mo maisama. Magkakaroon ng sariling decisions niya. Alam niyo kung bakit? Yung pundasyon niya mahina. Hindi ko inaano yung palagi sa magulang sapagkat merong free will na yung bata pagdating sa age of accountability. But yet, we have to do our best na, excuse me, magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Na sabi niya, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Mga kapatid, meron tayong, sa pagpapalaki ko, minsan meron tayong kahina. Minsan meron tayong kakulangan. Kaya nga sabi rito ni Pablo, sa Ephesians 6:4, sabi niya, na at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak. Nandun ang challenges. Kung minsan, mapuprovoke tayo. Kasi hindi lahat na ng anak natin ay masunurin. Yung iba masunurin, yung iba medyo matigas ang ulo. But ano sabi ni Pablo? Nasabi niya, kundi inyong turuan sila ayon sa salay at araw ng Panginoon. Yun ang makapangyarihan. God's way, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, isang napaganda that we have to set a good example. Uulitin ko, not only a good example, but an spiritual example. As a Christian, as a doer of the word. Alam mo ba na isang bagay na makita ng mga anak natin na yung ama, minamahal ang kanyang ina, ang kanyang asawa. Amen, mga kapatid? Dapat makita na mayroong tunay na pagmamahal, not only as a wife, but as a sister in Christ. Alam mo ba, pag sa Kristiyano ka na, yung mag-asawa, magkapatid din. But still, sa mata ng mga bata, ikaw pa rin ay tatay at nanay. Kung paano nire-respeto, minamahal yung asawang babae, yung anak makikita niya yun. At balang araw, magpapamilya rin siya, ganun din niyang gagawin. So we have to set that example as a Christian. Nag-aaral tayo always about Christian living. Ang magbigay ng halimbawa is the work of faith. Nakita sa atin ang mabubuting gawa. Dati tayo hindi ganyan. Gumagawa lang tayo sa gusto natin. Pero sa Kristiyano, mga kapatid, nandiyan ang Diyos Ama na nag-guide sa atin. Ang Espiritu Santo. Tumutulong sa atin upang gawin natin yung mabuti. Nanawa, yung mabuting halimbawa, iiwanan natin sa ating mga anak.
Amen. Ito ang magiging legacy. Mawala man tayo dito sa lupa. Amen. Na minsan tayo nabuhay dito sa lupa. Nag-iwan tayo magandang halimbawa, mga kapatid. Amen. Alam mo, mga kapatid, yung pinangaral natin, Panginoon, yung pagtatayo ng bahay. Amen. Nagtayo ng bahay sa buhangin. Amen. At yung isa, nagtayo ng bahay sa patatag na pundasyon. Yung nagtayo sa buhangin, nung dumating ang malakas na bagyo at baha, yun ay nagiba. Yung nagtayo sa matatag na pundasyon, nung dumating ang bagyo at mabaha, nananatili nakatayo. Sabi niya, yun ang wise builder. Mga kapatid, ganun din ang pagiging ama. If you want to become a home builder, a wise builder, kailan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kung babasahin natin doon sa itong napakaganda, dapat matutuhan lahat ng Ama at sa lahat. Sa Psalms 127, verse 1, sabi niya, except the Lord build a house, the labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake but in vain. Sabi niya sa Tagalog, maliban itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan nagsisigawa. Ang nagtatayo, malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhan gumigising ang bantay. The greatest foundation you can impart to your children is Christ. Amen. Mga kapatid, sa pamilya, iyan ang pundasyon. Ang ating Panginoon. Ang kanyang salita, ang ating panuntunan. Amen. Sa lahat, iyan ang ating pundasyon ng pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating pag-iibigan. Mga kapatid, Panginoon palagi. Amen. Sabi ko nga palagi, oo nga, nagtagumpay ang ating mga anak. Matatalino yan. Ang gaganda ng trabaho, matataas ang sweldo. But mga kapatid, sabi nga nila, nag-graduate yung aking anak with honors. At siyempre, binabati lahat ng magulang. This is true. Napakaganda po yung mga kapatid. Pero mas maganda kung hindi lang sila nagtagumpay doon, kung hindi sa Panginoon mismo na be honored. Amen. With honors din sila sa Panginoon. Amen. Di ba? Napakat? Ngayon, ang isang napagaganda pag pinapalaki natin anak, mga kapatid, ay pagpalaki natin sila sa turo ng ating Panginoon. Nandun yung encouragement palagi. One of the best encourager, walang ibang ating Panginoon. Ang kanyang banal na salita. Wala yung counseling, sabi nila, advice and counseling. Pinaka-the best, Panginoon, sa kanyang banal na salita. Nandito lahat, the greatest wisdom, the greatest teaching, admonition, instructions in righteousness. Nasa Biblia. Saan ka pa, mga kapatid? Libre yan na ibinibigay. And kaakibat niyan ng encouragement, nandyan din yung warning and rebuke. Di ba? Kaya marami tayong makikita niya, huwag. Anong sabi dun sa binasa natin sa Ephesians 6:1? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Dalawa dun. Tinukoy niya yung magulang sa laman at magulang sa Panginoon. Pero sabi niya, obey your parents in the Lord, for this is right. Tapos sabi sa verse 2, honor your dear father and mother, which is the first commandment,
with promise. Kung titignan mo New Testament to Ephesians, kinuha ni Pablo doon sa Old Testament. Kung titignan mo yung Ten Commandments, kung di nagkakamali, it's number 4 or number 5 na honor your mother. Pero ang sabi ni Pablo rito, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Pangako. Hindi law. At tinukoy dito. Kaya, kung titignan natin, yung mga nasa Ten Commandments, may mga kinuha din doon na applicable sa, we're under the grace. So may pangako ito mga kapatid. Ano yung pangakong yun? Sa verse 3, upang yumaon kang mabuti. Kita mo? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kaya kita mo yung mga mababait na anak sa kanilang magulang, masunurin. Maganda ang kanilang future, humahabang buhay, gumiginhawa, lalo na sa kanilang buhay spiritual. That's not only an incentive, it's a blessing. Kaya mga kapatid, it's a blessing to have an spiritual father. And you have a heritage ng spiritual children. Ang lalabas siya. Ganda yung pinag-aralan natin kanina. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng katwiran, mag-aani ka na ayon sa katwiran o buhay na pagkakas. Mga kapatid, yung po palagi ang inaanot sa atin ng Panginoon. Dahil ang lahat ng salita ng Panginoon ay totoo. Amen. At kung anong sinabi doon, yun ang mangyayari. So, without added responsibility, not only in material things, but all in spiritual, isusunod natin ang pangatlo, showing love and integrity. Mga kapatid, hindi pwedeng mawala ito. Godly father or the spiritual father rules by love, not by fear. Minsan, bakit yung anak natatakot sa ama? Kasi stricto yung aking tatay, sabi niya. Alam mo ba, in a way, pwede yan eh. Kasi nung araw, disiplinaryan yung mga taong matatanda at may dalang palo. Tatay ko nung araw may dalang palaging, meron kaming yung pinutol na ng kawayan, maliliit. Ba't pag ginanong ka na masakit yun? No, dati yung yung latigo ng kabayo, ang ginawa ko, kinuha ko, itinago ko. Kung gumawa naman siya ng sarili niya. Pinapalo kami nung araw. Nakatikim ako maraming palo. Kaya alam ko, ngayon, hindi naman nung araw, kinakatakutan natin yung palo. Sa Biblia, totoo yun, kailangan paluin ng bata. Pagdating natin dito sa North America, o dito sa mga Western countries, bawal pumalo ng bata. O tingnan nyo, binago. Kaya kita mo, ang mga bata ngayon maraming matitigas ang ulo. Kasi hindi nasunod yan. Kailangan paluin mo yung bata. Ngayon, mayroong other way ngayon na na sinasabi nga natin na sa pag-ibig, mga kapatid, hindi lang natin binibigay lahat sa mga anak. Kaya mayroon din restriction, mga kapatid. So yung pag-ibig, hindi in a way na minamahal mo yung anak mo, but also minamahal mo yung kanyang kanan. So hindi mo ibibigay yung mga bagay, which is, this is self-explanatory, na bagay na ikakasama niya. At yung spiritual father, mahal niya yung Diyos. Amen? Mahal niya ang Diyos at masunurin sa salita ng Panginoon. Number 1 palagi yun. At ulitin ko, mahal niya ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Sa loob ng iglesia, minamahal din niya ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Nagmamahal. So there's love. But one thing, mga kapatid, makikita natin yung integrity. Bakit may integrity? Lahat ng spiritual father na makita sa atin ang dapat ng integrity. Na we have to show sa lahat, unang-una sa ating mga anak, sa ating pamilya, that we have really
a true relationship with God. Na tayo talaga ay masunurin, Panginoon. At dapat ma-instill natin sa puso ng bawat sino man, lalo sa ating mga anak, that kinakailangan din na ipinapamuhay yung tunay na relasyon sa Diyos. Alam ba na we have to spend time sa pamilya, lalo na sa ating mga anak. Yung magulang na may kulang ng pag-spend ng time sa anak, mapapabayaan. Kasi ang family is supposed to be together. Amen. Totoo yan. Pag napalayo ka sa anak dahil lumayo ka sa lugar, sino mag-aalaga sa anak mo, di ibang tao? Yung anak naghahanap ng kaling ng magulang, tayo rin hinahanap din natin yung mga ating mga anak. At higit sa lahat, mga kapatid, inside and outside of the church, makita sa atin yung integrity. Na tayo nga talaga ay tunay na Kristiyano. Hindi lang basta Kristiyano, we should be a matured Christian. Dito sa ating pagtitipon, pagsasama rito, nakikita tayo. But outside that, hindi natin nakikita kung anong ginagawa ng bawat isa. But take note, God is there. Na tumitingin sa atin. Nakikita niya ko yung integridad natin. Yun ang napakalaga. Nobody is looking, walang nakakita sa iyo. But God is there. Mga kapatid, integrity sa trabaho, sa ating pag-iisa, sa ating pag-aaral, maging sa pag-meditate, sa prayer, mga kapatid, sa lahat. Makikita sa atin. Alalahanin natin, mga kapatid, na tayo ay sa Diyos. At ang sabi nga, ang Diyos ay hindi na pabibiro, mga kapatid. So sa integridad, mga kapatid, isang dapat makita natin, mga kapatid, na sa loob ng pamilya, hindi lang tayo spiritual na ama, tayo rin ay priest. Tayo, mga kapatid, that's a given responsibility. Not hindi ka lang ama sa laman, kundi sa pananampalataya. At kung ikaw ay priest, ikaw ay palaging malapit sa Panginoon pag-contact. Amen. Mga kapatid. Kaya sabi doon sa Peter, tayo ay, yan sa Tagalog? Sacerdote, sabi niya. Royal priesthood yun. Makaharing sacerdote. Mga kapatid. Ngayon, showing love and integrity, mga kapatid, sabi nga, we have to pass that life and love to the Lord. Naturuan natin yung ating mga anak, napakamahali ng Diyos. Alam mo ba na maraming kabataan ngayon na hindi lubos na minamahal ng Diyos? At sila ay nahihila sa sanlibutan. Masakit isipin. Lalo na dito sa lugar natin, sa Western countries. Pagpatungkol na sa Panginoon, lumalayo. Pagpatungkol sa parties, mga concert, mga sports, nandun sila. Ang bilis, mga kapatid. Sabi ng mga magulang, I cannot do anything. Diba? Paano yung magulang hindi rin pumupunta sa church? Pero, mga kapatid, huwag nating babaliwalain o huwag nating bibigyan ng kahinaan ang pagiging spiritual na ama at ang biyaya ng Diyos at ang pabor ang gagaling sa Panginoon. Sabi nga, kung itinuro mo sa mga bata yung daan na kanyang lalakaran, yung matuwid na daan, hindi na siya lalayo doon, mga kapatid. At ito ay napakaganda sapagkat papakita kung nakita nila na ito ay mas magandang buhay kaysa labas, hindi sila aalis. Alam mo, may maraming mga anak ng kapatiran na wala. Pero nanumbalik. Kasi alam nyo, sinubukan nila pumunta sa sanlibutan at nakita nila yung kasamaan. Pero sa akin, huwag nilang subukan kahit na sino. Paano kung di ka na nakabalik? Mga kapatid, yung death
yung kamatayan ng young people dito sa western countries, napakarami. Mamatay sila sa drugs, overdose. Ano ba yun, mga kapatid? Ngayon, ang tanong natin, ang ating mga anak, nasa labas na sila, meron silang sariling buhay, meron silang trabaho, meron silang kaibigan. Paano tayo nakakatiyak na sila ay nasa Panginoon? Maliban lang kung sila talaga ay tunay na tumanggap sa Panginoon. Mga kapatid, kung sila ay tunay na tumanggap ng Panginoon, hindi lang sila tatanggap, kundi sila ay dapat lalang. Dapat din sila magpagamit sa Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, na isang napakaganda. At sabi ko nga na ang katagumpayan ng isang spiritual na ama, makita ang kanyang anak na hindi lang tumanggap sa Panginoon, nagmamahal, kundi sila rin ay naglilingkod sa Diyos. Amen. At isang napakaganda rin na idagdag natin dito sa 1 Corinthians 16:13. Sabi rito, watch, stand fast in the faith, be brave, be strong. Let all that you do be done with love. Sabi niya, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo magpakalalaki, kayo magpakalakas. Sinabi ni Pablo rito, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Stand fast in faith. Itong isang napakaganda na maging kakitaan sa isang spiritual na siya ay matibay sa pananampalataya. Mga kapatid, mayroong challenges na darating sa buhay, sa pamilya, sa lahat. Sa lahat ng tao, actually. May challenges, may pagsubok, temptation. Darating ang sakit. Minsan, financial problem. Alam na natin to. Lalo na sa mga ama rito. Naging karanasan natin to. Buting yung time na hindi mo alam kung saan ka kukuha para pantustos sa iyong mga anak. Amen. Pupunta ka sa kapitbahay mo, maging sa mga kamag-anak mo, halos wala na rin sila maitulong. Dahil meron din silang pangailangan. But sa spiritual na yung mga sabi rito ni Pablo, ay tayo, mga kapatid, ay mga pakatibay sa pananampalataya. Amen. Sapagkat ang spiritual ama is the pillar of the family. Diyan ay isa sa nagdadala, kasama ng ina. At sa maging matibay sa pananampalataya, mga kapatid, yung siyempre, yun sa ating Panginoon. Hindi sa ating sarili, kundi sa Panginoon yan. Amen. Habang yung, sabi nga ng Panginoon, kahit meron kang maliit na pananampalataya tulad ng isang maliit na buto ng mustasa, papalipad mo bundok. Ibig sabihin, mangyayari. Sa bagay na makita rin natin na hindi lang tayo maging pillar, mga kapatid, sa pamilya. We have to be strong, to be a pillar of the church. Alam ba yung sa iglesia, mga kapatid? Kaya inaaralan tayo maging matured Christian. Sa loob ng iglesia lokal, kung mas marami matured Christian, mas malakas, mas matagumpay, mas aktibo, mga kapatid. Amen. And you can see the discipline. You can see the love and unity and the strength. Mga kapatid. Alam mo ba na ang pagsubok sa loob at labas ng iglesia nandiyan palagi. Pero sino yung mananatili? Yung mga matatag. They keep their ground. They're grounded in Christ. In their faith. They're grounded in the gospel. Ito ang palaban natin, mga kapatid. Kasi hindi natin maiwasan habang dito tayo sa lupa, sari-saring dumarating sa ating pagsubok. Nung ako'y nagkasakit, na napag-usapan namin, kasi bihira
ako magkasakit. Pero kung nagkakasakit ako, grabe. Mm. At ito nangyari ito. First time nagkaroon ng ganitong sakit. Akala ko may karoon ng COVID. At nag-COVID test ako, naging negative naman. Salamat sa Panginoon. Ngunit sabi ko, bakit lalong sumasama everyday yung aking pakiramdam? Dumating yung time, di ka makalasa, di ka makaamoy, at tapos mahina ka, di ka makakain. At sakit ng ulo mo palagi, ubo ka ng ubo. Sabi ko, ano ba nangyari sa akin? So, but constant prayer, everyday yung prayer, at saka yung mga kapatid. Mga kapatid, doon ko na-realize na humahina ka pala, paano ka pa maglilingkod sa Panginoon? Kung may sakit ka pala, paano ka maglilingkod sa Panginoon? So, as a Christian, God is giving us that opportunity always to serve. That opportunity, yung opportunity niya maaring mawala. Bukas, makalawa o sa isang buwan, isang taon. So, what God is giving us is today. We have to give our best today. And tomorrow is another day. Kung minsan nag-aalala na tayo sa future o sa in material, spiritual way. But ito lang binigay sa atin. Kaya sinabi nga present, it's a gift. Binibigay sa atin ng Panginoon niya. At isang bagay na nakita natin dito na sa kabila na lahat, mga kapatid, huwag nang mawala na ang pag-ibig natin sa Panginoon. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ngayon sabi rito na sa ating binasan, sa verse 14, let all that you do be done with love. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Mga kapatid, napakaganda pag ginagawa sa pag-ibig. Ano man ang kalalagayan mo, no? Physically and spiritually, pag may pag-ibig sa puso. Magkakaroon ng pag-ibig sa paggawa at sa buhay. Na dapat makita rin ito ng ating mga anak. Na tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Kaya kung minsan, akala ng ating mga anak, wala tayong problema. Sa harapan nila, nakangiti tayo, hindi natin pinapakita. But deep inside, marami rin tayong alalahanin bilang same with the spiritual. Alam mo, sa loob ng iglesia, masigit na nagdadala yung mga matured Christian. Dinadala. Bawat isa. Kaya nagtutulungan Amen. mga kapatid. Amen. May mga kapatid tayo na bagong tanggap sa Panginoon. Tinutulungan na. So we give them encouragement. Give them encouragement in a way na sila ay mag-grow. Na sila ay maging matatag. At later on, maging malakas sila. At sila ay higit sa lahat na maging malago bilang buhay sa kanilang buhay as Christian. At dito tayo pupunta sa isa pa. Meron po tayong time. Yung prayerful father. Godly father is a prayer warrior. Dito sa 1 Timothy chapter 8. Sabi nga rito, ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako. Na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Naalala ko nung merong sinelebrate natin yung Mother's Day, naano natin yung praying mother. Alam mo ba sa ngayon, dapat ipag-pray natin na maraming praying father, godly father. Kailan natin ng prayer warriors. Kailan natin ng spiritual leader. At number 1 yung mapanalanginin, mga kapatid. Amen. At alam mo ba na bakit tayo nananalangin? Para humiling dahil marami tayong pangangailangan. Totoo yun, mga kapatid. Practical lang yun, pero totoo. Kailangan natin ng provisions, pangangailangan material at spiritual. And God is a great provider. Upang mayroon din tayong maibigay sa ating pamilya, lalo sa ating mga anak. Mga kapatid, ang lahat ng tinatamasa natin bilang ama, bilang magulang, bilang
bilang spiritual father, mga kapatid, galing sa Diyos. Amen? Hindi ito'y para sa atin lang, kundi ito'y isinishare. Material man o spiritual to, isinishare yan, mga kapatid. Hindi lang tayo ang maging malakas spiritual, hindi lang tayo malusog, hindi lang tayo malakas mapagtagumpay, kundi ito'y sinishare para lahat ay makabahagi. Pangalawa, kailangan natin ng power. We have to pray. Para ang ating buhay spiritual ay makapangyarihan, mga kapatid. Ito'y galing sa Diyos. They are all available through righteous prayer or godly prayer. The provisions, the power from God, and the victory. Itong mga kailangan natin, mga kapatid. Ngayon, kuminsan pinapalumbay tayo. Pinalulungkot tayo ng maraming pagsubok na dumarating. This year, sabi ko kay Sister Mel, ba't kung taong-taong daming namatay, daming nagkasakit, daming iba. But you know, it's a part of life. It's all in God's hands. Amen. Mga kapatid, hindi natin ito mapipigilan. It's inevitable. Pero mga kapatid, dapat makita natin ng Panginoon na patuloy pa rin tayo nananalangin. Amen. Sapagkat ang Diyos hindi magkukulang kailanman. Yun, nakakalungkot man, may mga kamag-anak tayong namatay. But sometimes we have to see the brighter side. Sila naging makadiyos, mga kapatid, pupunta na sila sa Panginoon. Amen. They're in a better place. Diba? Hindi na nila daranasin yung hirap na dinaranas dito sa lupa. Mahirap kung wala sila sa Panginoon. Kasi yun ang mahirap isipin, but ayokong isipin. Sapagkat ginagawa natin, lahat magagawa natin. Hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating mga kasamahan, kaibigan, lalo na dito sa mga kapatid natin sa Panginoon. Nanawa, hindi lang tayo ito lang, kundi madaragdagan pa tayo, mga kapatid. Madaragdagan pa ang mga makadiyos na Ama. Ang mga makadiyos na mga Kristiyano. At higit sa lahat, mga kapatid, gusto kong basahin yung Proverbs chapter 17, verse 6. Sabi rito, children's children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Ang mga anak ay putong ng mga matatandang tao at ang kalwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Sinabi rito, sabi niya, the glory of children are their fathers. Ngayon, kung titignan natin, ang ating kalalagayan ngayon sa ating buhay spiritual, bakit tayo, mga kapatid, nandito? Alam niyo kung bakit? Iba yung kanilang magulang ay sila mga naging tunay na Kristiyano, tumanggap sa Panginoon. At ito'y naipasa sa kanilang mga anak hanggang sa kaapu-apuhan. Yung iba, ang kanilang magulang ay pastor, kaya sila, yung legacy yun, nagpatuloy sa anak hanggang sa kaapu-apuhan. Mga kapatid, ganun din po tayo. Kung tayo magtatapat sa Diyos, kaya tayo maging tapat hanggang sa wakas, ito ang magiging legacy na mamatay man tayo, yung mga anak natin at saka ating mga kaapu-apuhan hanggang sa katapos-tapusan ng mundo, ito ang legacy iiwanan natin. Ito aming lolo. Unang tumanggap sa Middle East. Unang tumanggap sa Canada. Unang tumanggap sa kung saan-saan. Sa Europe. Sa Amerika. Kaya ako nandito ngayon. Third generation na ako na Kristiyano. Mga kapatid, di ba napakan? Kaya sabi rito na the glory of children are their fathers. Kasi sila ay naging mabuting ama. Makadiyos na ama. Ngayon mga kapatid,
isang napakaganda na the greatest blessings na ito'y may share natin. It's our life. This is our life testimony, life biography na si Kristo mismo ang bumuo ng ating biography. Di ba mga kapatid? Ang Panginoon, siyang gumawa. Siya may akda, siyang author lahat niyan. Ngunit mga kapatid, sa pagsusulat ng Panginoon ng ating buhay, sa book of life lahat ng ginagawa nawa, hanggang sa katapos-tapusan, ay maging tapat. Be faithful, sabi niya. Till death I'll give you crown of war. Yan isang bagay bilang pagtatapos at huli natin. Babasahin natin uli yung Ephesians 6:1-4. Uulitin natin. Sabi niya, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti. Amen? Pakinggan niyo mabuti yan. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa at kayong mga ama, huwag ninyong ipamughay sa galit ng iyong mga anak, kundi turuan sila ayon sa saway ng aral ng Panginoon. Pagkatapos ng buhay natin ito, Amen. in the future, maaring malapit na matagal pa, but darating at darating, judgment day. Amen. At bilang mga magulang, bilang mga spiritual na ama, mga spiritual Christians, mga kapatid, tatanungin tayo sa judgment day. Amen. Yung bang buhay natin, mga kapatid, ay nagamit ito na may pumalaganap natin ang Ebanghelyo. Nagamit ba ito na may pamuhay natin ang Ebanghelyo? Did we bring up our children in the fear and admonition of the Lord? Yung ba ating nagawa na tinuruan natin ang ating mga anak ayon sa aral at saway ng Panginoon? Ito ba i-senior din natin sa mga tao? Amen. Ito ba mga kapatid ay naibahagi rin natin yung napagandang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon? Amen. Bagamat ang tao ay may pagpili, kalayaang pagpili, may free will, may free choice. But, it's more blessed. We always have the choice to choose the Lord. Amen. It's always, may tawag doon, mayroong patutunguhan. Hindi tayo sumusuntok lang sa hangin. Hindi lang tayo basta nagtitipo ng bitaw. We're treading a higher ground. Yan ang position natin, Panginoon. Dinala tayo doon sa mas mataas na daan, na dinadaan natin, makitid na daan na papunta sa langit, mga kapatid. Amen. Yun natin dinadaan. At ito, mga kapatid, ay pag-iingatan natin. Sapagkat kung paano tayo nagsisikap, meron din nagsisikap na kalaban na ibig tayong ibagsak. But we have God, the true conqueror, the overcomer, na sabi niya, tayo rin mapagtagumpay dahil sa ating Panginoon. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at sa pamagitan ng pag-ibig sa bawat isa, sa pamagitan ng kanyang mabanal na salita. Kung ang lahat ng mapinag-aaralan natin, mga kapatid, ay ito ang magiging suhay, ito ang magiging patibay sa atin, hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapagtagumpay. Amen. Alam natin na may limitasyon ang panahon natin dito. Alam natin na mayroong hangganan ang paglilingkod. Baging sa ating mga kaisipan, ating mga pinag-aralan, kalakasan, lahat ay lilipas. Ngunit isang bagay, mga kapatid, ang tiniyak ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan, na nakalaan sa atin sa lahat ng mga
nagtapat hanggang sa wakas. Mga kapatid, nawa nagbigay ng lakas at hamon sa bawat isa. Amen. Tayo maging matatag, tayo maging tunay na spiritual na pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita at